Hello mga kabibig, welcome back sa ring bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat na YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence, nakakahiya, no? Puro chismis lang ang naging ebidensya ng prosecutor. Ng prosecution ba laban kay PRRD. Mga edited na mga, ano ba, mga splice videos, mga statement ni PRRD, natural, yung mga taga-ICC, hindi pa nga marunong mag-English, natural, at hindi na alam kung ano ang culture ng Pilipinas, natural, oo ng oo sila. Nakakahiya. Ito lang pala ang kaso ni PRR. Ito lang ha. Hindi yung kaso na pang crimes against humanity. Pero grabe, presenta kahapon ebidensya. Mga splice videos, mga picture nga si PRRD naka-hold ng something, 'di ba? Parang mga ano, mga thrilling moment lang ba? Mga ebidensya ni thrilling. Sino ba nagfi-feed ng mga maling mga kulang-kulang na mga ebidensya or parang hindi totoong ebidensya o parang chismis lang, mga marites na mga ebidensya na alam ng mga Pilipino, alam talaga ng mga Pilipino na kulang. In same time, maling ebidensya. Pinagtatawanan kayo ng maraming Pilipino ngayon na alam nila kung ano ang totoong istorya niyang programa ni Tatay Digong. Tapos gamit-gamit nyo pa yung, ang tawag doon, CCTV footage, nandun si Pangulong Duterte. Nandun si Pangulong Duterte, nakatingin lang sa CCTV, tapos ebidensya na yun. Loko. Talagang ako nung natatawa talaga ako sa prosecution, as a prosecutor, ICC prosecutor. Basta lang makapresenta ng ebidensya para lang talaga madiin si Pangulong Duterte, gun, push. Pero nakakatawa. Sana ngayong araw na to, magre-rebuttal si Kaufman. Sana mabasura yan, oy, nakakahiya. Ito pala yung pinaghandaan ng ICC. Mag 1 year na si Pangulong Duterte nakadetain sa ICC. Tingnan nyo, basahan pala ng charges, wala na. Basura na. O ito kabibig ha, proud na proud ang ICC prosecutor. Proud na proud si Conte nito. Maraming mga mga anti-Duterte, proud na proud sa ginawa nito. Panoorin, nagpakita ng video bilang ebidensya si ICC prosecutor Juan Nichols sa panood na ni dati Pangulong Duterte footage habang hinagawa ang damang nito. Kalerki naman, ito na. Ano tayo? Is that a few weeks later, after the murders, a video of Mr. Duterte watching the crime on CCTV was posted to YouTube. And I'll show that video, Your Honors, in a minute. Sige daw. But in the video, you'll see Mr. Duterte standing in the CCTV room looking at a bank. Anong problema kung nakatingin si Pangulong Duterte sa CCTV? It means, siya na ba ang nagpatsugi? Di ba? Siya na ba ang ulo sa nagpatsugi? Kalarke, CCTV footage. Uy, pwede pala ito sa ICC. Parang chismisan lang ba? Para may nakita kaming video. Siya na ang nagpatsugi. Dakpin nyo na. Siya ang main suspect. Bank of television screens. The video then zooms in on the CCTV footage of the crime. Sabi ni Julie Mark Lozande, anong kasalanan ni PPRD dyan? Nag-review lang sila ng CCTV footage. Sabi pa na nga niya na fiscal na more na may kaso. Mali ba dyan ginawa ni PPRD? Ngayon na. Nakakatawa. Maraming word due process bulag nga ngayon morning. Tama, bakit kasi hindi nilabas ang buong video? Nag-review lang ng CCTV criminal. Wow, pati ba naman si attorney na ICC bangag na rin. Wala pa kayong magagawa kapag sinampal ng pera mga judge, kahit tama magiging mali. Yan ang katotohanan pagdating sa pera, di ba? Reklamo sa barangay aray, uy. Di ba nakakatawa lang? Let's watch this video, kabibig. And you see 3 DDS members walking up the street in the market. You see them turn to the right, pull out their guns, their pistols, shoot the 3 victims who are off the screen, and then they walk and jog away, and they don't look very worried. And the video then zooms out, and you see different people running to see what has happened because they've heard the shots. Okay, can we play that, please? Sa Makati ganito din. At most
Katong patay sa Pagdaw. Eh, tanawin ba yun? Tanawin na doon lang. Tanawa. Iskal, pati mo po tele mo. Motor mo kini klaro. Mula tanawa na. Kaya, bupada. Eh, pagkita ni Cesar Rosales. Karata, kawanan. Sabihin, nalanin mo. Karata, tutulog. Ano ba? Tanong lang sa mga tao. Ginoo ko. Dito, pa tayo na. Ito. Hala. And you Sabi ni Anne Megans Bayo, ang nanood lang naman dyan si PRRD, anong mali sa ginawa niya? International Comedy Court reviewing CCTV is now a crime. have to wonder if what my friend said is true, that Mr. Duterte is an honest mayor trying to solve crime. Mhm. You have to wonder, Mr. Duterte portrayed himself as tough on crime, law and order enforcer. His triple murder Hala ko. was filmed. Tapos, Mayor Duterte watched it himself. tapos, You can see the perpetrators tapos, shooting, committing the crime. tapos ano nung si Duterte na ang nagsugo ato? That incident, President Duterte was reviewing the CCTV footage so that he know what really happened and so they could begin the investigation, identify who are the criminals. Nakakatawa. So bale, mayor siya that time, ni-review niya ang CCTV, tinignan niya kung ano ang nangyari para matugis nila ang kriminal. Tapos si PRRD pang may kasalanan. Ano ba naman yan? Very Trillanes ang script. Baka nagbisaya din na maintindihan. Ang nangyari kasi dito, si PRRD, may criming may patay na nangyari sa isang lugar sa Davao. Ni-review na ang CCTV kung sino yung may kasalanan. Tapos ginawang exhibit dito, my goodness, ebidensya daw, si PRRD daw ang may kagagawan. Nanood pa nga yung tao sa CCTV, siya na ang may kagagawan. Very Trillanes and script. This is not a crime. It's only watching or reviewing the CCTV. Describing or just watching in shock review means use. Katulad na Makati daw, abot pala didiis doon. Against humanity, yun na yun. Just make crimes that should have done kung hindi namatay yung mga addict. Pati pala CCTV operator pwedeng makulong pag nag-review ng CCTV na may eksena hindi maganda. Ang babaw ng ebidensya ng ICC para pang barangay lang. Nandyan ba si President Duterte sa kuha ng CCTV? Wala naman eh. Yung mga nagtsugian lang nandun sa CCTV video. Pero si Pangulong Duterte, siya yung nag-review ng video. Siya pa nga ang tumulong para mahanap yung totoong nagpatsugi. Tapos siya pa ang makakasuhan. Ito pa daw ang gagawing ebidensya. Ano ba naman yan? Nag-review lang yon. Kaganapan tapos may video din panood kasama. Tapos yung ginawang ebidensya laban sa kanya. Masyadong halata ang sabwatan. Para lang madiin si PRRD. Sige, tuloy nyo lang yan. At mas malala pa ang balik sa inyong lahat ng mga nagsabwatan. What kind of evidence is this? Mga ungags, anong ginawa niya dyan? Nag-review lang ng CCTV. Ako sa agad siya ang nagpatsugi. Na-review lang ng CCTV, paano naging ebidensya? Kahit elementary, maintindihan ng footage na nagpapatawa. Bubbles naman ito. Di mo lang naintindihan kasi Bisaya ang sinabi. Di naman nag-live at pinapanood niya. Hi, skala ko dahil international court, tulad na makita ko sa movie na yung sobrang high-tech yung mga pamaraan pagkuha ng ebidensya. At hindi pa basta kasi may solid verification pa. Pero parang nakita ko, parang college student lang ng law school dito sa Pinas na nag-activity. Kasalanan na palang i-review ang CCTV footage. Hindi ba mga kabibig? Tingnan mo nga. Kasalanan na pala to. Nag-review lang pang bilang mayor, bilang politiko, bilang may posisyon sa Davao, para lutasin ang krimen sa Davao. At meron kang nakitang CCTV footage na pwede magamit para masulbad ang krimen sa Davao. Gatun dyan mo. Imo dyan ang tanawon kung kinsa tong nagtsugi-tsugian diha. Tapos karon ang ginawa na mga taga-ICC prosecutor,
gamito nila nga ebidensya kay tungkol atong CCTV na naa si Digong dito nga nagtabi si Digong, siya na hinuon ang nagsugo na patyon to or edge to naunsa in towning ICC. Oy. Nagtuta ba na ay International Criminal Court? High-tech ba? O dali na ma-gets nila kung kinsa ang tinuod na kriminal o di. Pero di pala. Reviewing all videos of PRRD. Reviewing all those statements ni PRRD. Nasabi ng iba, yan, grabe si Duterte, na hindi na magets kung ano ang sense ng mga Bisaya. Kung paano magsabi ang Bisaya, logically, illogically. Di ba? Pangpanakot sa mga tao by the means of Bisaya. Kauwaw in town niya, naunsa in taning ICC. Uy, ang pagkauwaw lang yung taon mo. Tapos dago magbayad din ha, binayran mo. Dago kayo ang naghatag og funding niyo tapos inani ra ang iyong ihatag nga kuan nga ruling o inani yung ihatag nga pag sino kung mga ebidensya niyo in town, basura kaayo. Supreme Court, mas nakakahiya Supreme Court, no? Tineoy, pinawagan na mo ang Supreme Court, mas nakakahiya. Oy. Bakit? Tingnan mo nga, itong klaseng ebidensya, pinadala pa sa ICC. So meaning, ang Supreme Court natin dito, hindi kaya ng ganito mga ebidensya. So meaning, ang Supreme Court dire, kanang dili functional. Okay, ingani lang klaseng ebidensya kipadala pa sa ICC. Kahiya jud kaayo makakauwaw ba bilang Filipino na kani ato matanaw karon ingani nga pamaagi ang gibuhat sa ICC ingani na klase nga daw ebidensya nila. Doon napakauwaw lang taon ta. Napakauwaw lang ang ICC. Yun lang kabibig CCTV footage. Pwede na maging ebidensya. Kahit yung nanood, pwede nang mahatulan na siya ang kriminal. Inuo ko. So yun kami, ano ang yung reaction hinggil dito? Natatawa lang ang maraming Pilipino. Natatawa lang sa mga ginagawa nila, sa mga ginagawa ng ICC prosecutor. Pati statement ng PRRD, ginamit pa nila. Tapos, splice videos ang pinipresenta nila. Dapat sana whole video para maintindihan nila. Ang problema ngayon, mga ICC judges, hindi makaintindi ng pretrial chamber 1, hindi makaintindi ng English. So paano nila maramdaman? Paano nila ma-feel na ito ang pino-point out ni Pang Duterte, ito ang culture ng Pilipinas, ganito ang pamamalakad ni Pang Duterte. Kung sila man lang, pati pag-understand, pati pag-speak English, mahirap. Yun lang kabibig. Pasensya na. Pasensya na kung sa lang ako statement na Bisaya, ng English, ng Tagalog o ng Filipino. Bahala na mo diha. Basta mga Bisaya, magkatawan lang dito magtanaw. Kaya ang CCTV footage na si Pangulo Duterte nag-review sa CCTV footage, maupay gihimo nga ebidensya nila. Si Digong na gustong malutas ang problema sa Davao, gihimo hinuong kuan. Siya hinuong gihimong kriminal. Aligre, taon ninyo. Paghipuyo mo ICC, mga tuhog mo. Say na mas oras ninyo. Well, bayad sila, kwarta.